Okay? So, in preparation din, no? Okay, in line no, sa 8th UN Global Road Safety Week, luckily, naibigay natin to. Ito nga yung road safety, no, isang acronym for respeto sa batas trapiko, obserbahan maigi ang paligid, ayusin ang kondisyon ng sasakyan, disiplina sa pagmamaneho, no? Seguridad ng lahat ang unahin, alerto sa anumang sitwasyon, first aid at emergency knowledge, edukasyon sa trapiko ay palaganap, tumulong sa nangailangan sa kalsada, at yakapin ang kultura ng kaligtasan. Yan po yung ibig sabihin ng road safety. Yan na, pinaghirapan pa natin yan. Tapos na tayo. Okay na. Okay? So, after objective, no? After the session, we'll be able to understand the basic principles of road safety and the responsibilities of all road users, no? Mamaya, explain ko yung mga road users. Identify common road hazards, recognize the importance of traffic rules, apply safe practices when walking, crossing, driving, riding, or assisting others on the road, promote a culture of safety, and share responsibility in the community. Okay? Okay, to begin with, okay, to start, the picture, no? Road safety. Ano ba sa atin yung road safety, no? How we define road safety. Sa paningin mo pa lang, alam mo na kung safe yung road or not, no? But makikita mo to, ito yung isang kuha sa Dubai, kung saan makikita mo yung representation, no? From the vehicles, from the road users, from the roads itself, no? The traffic and roads infrastructure, di ba? Yung safety signage, no? These are all the characteristics of a safe road, traffic management system, no? Makikita nyo rito na, okay ako rito, control, even the speed limits, no? Hindi ako pwede mag-overspeed, no? So, ito po yung makikita natin. Sana ganito, no? Yung magiging design, no? Ang Dubai, napakabatang bansa, no? 50 or 60 years old, wala pa. Pero binago nila, no? Ang naging style nila, pumunta sa iba't ibang lugar, kunin yung mga best practices, no? At ilagay, no? Sa bansang ito. Kaya ito, napakaganda. Masasabi ko, ang Dubai, isa sa pinakamagandang roads in terms of infrastructure, design, planning, everything, no? So, nagmamatter na lang to. Dito nag-iiba yung kaibahan ng system error. Ma'am, ano lang. Ma'am, ano lang po yung maingay, paki-sound. Paki-silent lang po. Okay. Okay. Tapos na siya, right? No? So, ito po na sasabi ko na kinakopy ng Dubai yung mga best practices at inilalagay sa bansang ito. Dito makikita niyo yung kaibahan. But, when it comes no, sa mga root cause, marirealize mo rin na magkakaiba rin. No? Minsan may maglalagay tayo ng human error as root cause, which is applicable if after all the systems have been in place. No? At ganun din naman kung magiging system error, kung in the absence no, ng mga system, ang even gustong sumunod ng tao, hindi niya makontrol ang sarili niya. No? Talagang napapasama na lang siya sa sistema. Ganyan po yung nangyayari. Okay, Miss Hart, huwag niyo pong ano yun yung no? Ayun. Sorry na natin, Okay. So, road traffic safety refers to the methods and measures used to prevent road users from being killed or seriously injured. Yun yung definition niya. Okay? Typically, road users include pedestrian, a cyclist, a motorist, no, yung mga drivers, vehicle passengers, of course, minsan nagdadrive tayo ng ating private car, meron tayong mga passenger na sarili, no, kaibigan, family, uh, mga kapatid, no, o mga kakilala, no, and passengers of public transport ng mga PUBs. So, ito po yung ng road safety.
As you can see sa photo, no, may mga behavior ang passenger, ang mga pedestrian, okay, and even the cyclists and the bikers. No? So ito yung unti-unti na nagpapakita, no, yung paano natin ma-define yung isang kultura, no, ng isang lugar, ng isang municipality, ng isang bansa. Okay. So, but in the context of city, sa atin, sa mga city officer, even this hazards, no, masasabi lang natin na magkakaroon ng road accidents kung merong exposure. Kaya ang formula natin lagi dyan is hazards plus exposure equals accidents, no? Diba? Halimbawa, ayan, sa picture, no? Yung tumatawid, no? May mga speeding car o vehicle, no? Si pedestrian exposure. There's a chance of accidents, no? Luckily, naging near miss lang siya. Same with this person, no, who was driving, na meron tayong bike lane na ibinigay, inallocate ang ating sa Pilipinas, no? But ang tanong, suitable ba siya? No? Paano kung meron kumuha ng mga nagbumotor, nakikita ko rin dati ng bakasyon ako, kinukuha rin ng mga motor yung pwesto, no? Dahil congested na talaga yung yung ating roads, no? So, yun po yun. Kaya in order, no, to prevent, no, yung exposure na yun, dapat meron yung gobyerno, no, yung regulator. Halimbawa, ang LGU, no, pwede siya mag-design like in Marikina, no, I don't know, somewhere else, no, kung meron kayo alam, no, sa Manila siguro, sinaseparate nila yung bike lane, no, para yung bike lane, no, at least separated, yung exposure sa hazard ng tao, may iwasan natin yung collision with other vehicles, no, o other road users. So ito, pinapakita natin dito yung kahalagan ng programa, kahalagan ng sistema, no? Upang maiwasan natin yung mga road accidents para maprotektahan natin yung mga road users. Not only yung other road users, even yourself, no? As a road user, either maging pedestrian ka, maging cyclist ka, o motorist ka. Okay? So, ang formula nga yan, hazard, less exposure, okay, plus control equals prevention. No? Yan po yan. Kung merong hazard, as I said, no, guys, sa video na to, no, less exposure si Manong, di ba? At ang control measure is na-separate yung bike lane, no? So, na-prevent yung accident. Pero kung yung hazards, merong exposure plus exposure, tapos less yung control measure, no? Nag-aantay lang yung accident. And accident can happen anytime. So ito sa mga cyclists ng tong sample na to. But it also applies, no? It's either you are crossing the road, no? Kung tumatawid ka, okay, wala ka sa tawiran, nag-jaywalk ka, di ba? Tapos gumagamit ka pa ng cellphone, maraming sasakyan pa. So ano na-expect mo, di ba? Aksidente, di ba? Ganyan po yan. Okay. Klaro po tayo dyan, ha? So even sa mga footbridge, no, yung mga tulay, ganito ang ginagawa, no, sa Dubai, no. I-share ko lang po, no. Hindi ko siya kino-compare per se, pero gusto ko ipakita para kasi may mga estudyante rin dito na in the future pwede maging leader, no. Pwede siyang maging urban planner, pwede siyang maging safety manager, na pwede siyang mag-design, no, sa company niya o sa ating gobyerno. So ito po ganito po yung perfect way of planning, no, yung ating sa urban planning. Ito yung tamang paggawa nila ng mga footbridge. Pinagpaplanuhan, pinag-iisipan. Yung concern, sino ba yung user, no? Ano ba yung halaga? Sino yung gagamit? Okay. Makakatawid siya, safe na ba siya? Okay. Di ba? How about yung comfort? To-consider ba yun? Opo, no? Mainit sa Dubai. Mga 4 to 5 months ang init dito, no? So, kung tumatawid nga naman si tao dyan, at sobrang init, aakyat pa, pagod na, no? Kung may pagkakataon sa ilalim, tatawid na yan, tatakbo na, no? Hindi na susunod dyan kahit may footbridge pa, no? So, ganyan po dapat yung sa planning stage, no? Ng ating pag-develop ng mga bridge, as well as sa mga footbridge, no? Ah.
here in our case, no, ito yung famous na Stairway to Heaven, no? Sabi nga nila, di ba? I don't know kung ganito pa to, no? But I just only referring this para naman maano natin na ito naman yung absence, no, nung careful planning, no, na hindi ini-incorporate, ini-integrate yung safety, yung context ng safety management system. Dapat pag nag-design ka ng tulay, isipin mo yung road users, no? 'Di ba? Si Manong, ngayon pinopromote natin yung mga physically challenged, no, or PWD. Dapat meron silang sariling access, 'di ba? Sa ano natin, health and safety management plan, dapat kasama sila, no? And ba't ganito sa mga government projects, no, na pinagawa, no, tulay pa, no, na napakataas. Hindi sila nako-consider, no? Paano yung mga pilay, yung mga siraan to. And even ako, kung ako nagbabike, gusto kong tumawid dyan, buhat ko pa yung bike ko. 'Di ba? Meron pang hazards 'yun, may kuryente pa, 'di ba? So, nakakalungkot, no, na binabudgetan at hindi natin alam kung ano yung intensyon, no? Kung intention ba na makatulong, malimit yung traffic o whatever, no? But ito basically, dapat pinag-iisipan mabuti. Ang tanong, may halaga ba yan? May connection ba yan sa topic natin na road safety? Meron, no? Bakit kamo? Kasi malilimit natin, no, yung mga G-walkers, 'di ba? Malilimit natin yung mga pedestrian accidents, no? Yung traffic flow magiging okay, 'di ba? Yung road design, yung urban safety system, of course yung may impact yan sa good governance, no? May papakita natin na yung gobyerno may ginagawa, na yung gobyerno nagmamalasakit, nag-iisip, dapat tao ang una, no? Hindi yung makagawa lang tayo ng proyekto, okay na. 'Di ba? Bahala sila, meron sila diyan, no? Samantalang dito sa kabila, nakikita mo, yung gilid na yan, yung kabilaan na footage na to po, kung makikita niyo po to, ito pong gilid na to, tsaka ito po. Bukod sa escalator, meron din po yung elevator para naman sa mga mga physically challenged o mga naka-wheelchair. Ganyan po nila dinidesign yan, no? Opo. Sa atin dito, hindi, no? So, sample lang naman po to, no? Wala po akong intensyon na kundi gusto ko lang ipakita, no? Kasi awareness nga to, eh. 'Di ba? Kailangan ano natin, ano yung best practice? Ano ba yung maganda? Ano ba yung mas safe, 'di ba? Okay? So, traffic and road conditions is also a factor, no? 'Di ba? It refers to the state of the roads and the flow of vehicles, no? Kasi kung hindi maayos ang ating road condition, no? Yung traffic management system na hindi maganda, no? Mas madali ang aksidente. Gaya nito, ang napakadali ng collision. Lahat yan, nagmamadali na umuwi. Mga Pilipino, mga nakamotor. Singitan dito, singitan doon, di ba? So, yun yung nagko-contribute, no? Factor nga, nagko-contribute sa aksidente, di ba? Another thing, yung mga lubak-lubak, mga tambak, no? Yan, mga obstruction, nagkukos din ng aksidente yan. And even yung mga puno, no, na napapabayaan, na naharaan, no, iniiwasan yan, eh. No? So yun, naging cause din ng accident, no? Of course, yung mga environmental factor, mga flooded, baga yung traction ng gulong, di mo na makontrol, babangga ka na, no? Di ba? Pagbaha, di ba? Yan po yun. Parang ganito, no? Ganyan kang gulo. Di ba? Ang ganda tingnan. Oh, yeah. Sana naman, hanggat may pagkakataon pa tayo, no, na yung mga future generation, at least, ma-enjoy pa rin nila, no, yung kalsada na tinatawag. Di ba? Na bilang road user, I mean, ma-enjoy mo, safe ka, wala kang ibang iniisip mo. We are talking only about road safety. Iba pa yung mga crime, when you are walking on the road, no? Yan po yan, no? Traffic and road conditions. Yan, yung mga lubak, no? Pag pinapagawa, minsan nga, sabi nga nila, ang ayos-ayos ng kalsada, every year na lang, binubutas, di ba? Yeah. So, yan po yan. So, ito yung example naman ng mga proper plan, o yung urban planning, no? Maganda yung design nila, no? When it comes sa roads, nakikita nyo po, no? Smooth yung takbo.
Merong mga radar sa gilid, no? Walang blue boys na nakaharang, no? Na nagko-contribute din sa traffic. Wala kang masasagasaan, mababangga. Even yung mga nag-i-enforce ng batas ay safe, no? Ayan po yan. Ito po yan sa Dubai. Kung yung sa gilid po niyan, nakikita nyo, yan po yung train, yung metro, no? Again, pinapakita ko yung dadaanan niya yung footbridge dyan, yung metro station itself, no? Dahil mainit sa Dubai, parang ano yan, parang airport. Parang aircon mo yan, no? Di ba? Ngayon, yung mga gilid po niyan, yung service road, pag pumasok ka, may mga allocated na mga parking slot, no? Pwede ka mag-park ng mga sasakyan mo. Hindi siya nagko-contribute sa traffic, no? So, nalilesen yung accident, di ba? Ganyan po yung pinapakita. Pakikita nyo rin po yung mga sign, no? May English, may Arabic, no? Para hindi ma-confuse yung mga road user, di ba? Meron siyang translation, at least alam ng tao kung saan siya dadaan, saan papunta. So, ito po yung nagpapakita ng magandang traffic and road condition. Wala ko kayo makikita ba? Ano yung napansin nyo pa na isa na wala? Wala gaano. Diba? Ayan, makikita nyo, no? Yan ang isa sa nagiging problema. Ayan ang tinatawag na human error. Ayan, yung mga pumapasok sa ganyan. Po. Isa pa dyan ang nakapansin nyo, wala ganong motor. Di po ba? Wala ganong motor, no? So, lesson, no? Ang karamihan nagmumotor dito, puro mga delivery lang. Unless iba may pera, naka-Harley Davidson sila, nagkita-kita sila every week, bumabiyahe sila sa mga ibang lugar ng Emirates, no? So, yun po. Okay? So, ito po yung mga road hazards, no? It can be categorized in three hazard categories, no? Una yung driver, no? Ano ba yung mga issue sa driver when it comes sa hazard? Overspeeding, no? Pagiging incompetent niya, no? Yung distracted driving. Minsan, make-up, nagsiselfone, kumakain, no? Over-fatigue. Baka naman si driver, biyahe ng Baguio, dire-diretso, tatawagan pa ni Bisor, no? I-pressure rin. O mga 12 hours na nagdadrive, di ba? Tapos nasa traffic na siya, no? Poor vision, eyesight, no? Minsan hindi lang sa tao itself, no? Baka yung mga, uh, uh, minsan yung dinadaanan niya talagang madilim, di ba? So pumapasok na siya sa journey, no? Ito na po. Yung medical condition, sama rin po natin, no? Tsaka yung mga drunk driving. Sa journey naman, yung reversing, no? Pag umaatras minsan, lalo na yung mga trailer. Minsan, ano yan eh, yan talaga yung marami dyan na kakrush, no? Baga, na mga flagman, mga banksman, yung mga maalalay sa likod, no? Di ba? Minsan, hindi ng cause ng mga, ng mga accident, collision, kakabanggaan sa likod. Traffic congestion, of course. Tailgating yung kanina, no? Yung tumututok siya sa likod. Yung driving route, yung mga sharp turns, long drives yan. Ano rin yan? Sa journey. Then yung weather condition, di ba? Kung maulan, hindi mo yung visibility ba? Nahihirapan ka, affected, no? And then yung road conditions, yung kanina pinakita ko. Then yung vehicle, yung full conditions of vehicle, no? Kailangan mo nang ipariso yung kotse mo, no? Okay, kilala, lagay-lagay, di ba? Pero ang bandang huli, ikaw rin yung talo, no? Kasi na-raise yung sasakyan mo, hindi naman na-check maigi, no? So, nagkaroon ng aksidente, ikaw pa yung naging dahilan ng road rage, ikaw pa yung galit, di ba? Ganyan mga kultura, no, na dapat natin baguhin, di ba? Improperly secured load of cargo, yan, marami yan, yung mga nalalaglag, no? Hindi incorrect yung lashing ng mga items, materials. Paano kung mga hazardous material yun, di ba? Another problem pa yun. May environmental issue pa yun, di ba? Ang familiar vehicle, marami na ito. Mamaya, madaanan ko rin, no? Yung restricted driver, no? Yung view, improperly adjusted seat, yung electrical energy shock, no? Yan po. Yan yung mga road hazards, okay? So, why is road safety important? Diba? Yung simple tanong. Bakit nga ba importante road safety? Of course, no? Lahat naman tayo gustong buhay, di ba? Kaya nga tayo dahan-dahan minsan sa pagdadrive, sa paglalakad, no? Tumitigil tayo, iniisip natin kung kailan tayo tatawid, di ba? Even sa pagbabike, kailangan
kanan, kaliwa, lingon natin, di ba? O sa pagdadrive, titingnan natin yung sa mirror natin. Ganun dapat, di ba? Ganun kahalaga, no? Sabi nga rito, no, sa US Department of Transportation, no, imagine a world where no one dies on our roadways. Kasi noong 2023, meron silang 4,990 people, no, na namatay, no, because of roadways, no, accident, no. So, sabi nga, halos kayang punuin nito yung isang professional baseball stadium. Imagine isang professional baseball stadium, puno mo, lahat patay, di ba? Hindi natin mapapansin kung pa isa-isa lang. Pero pag nagkaroon na ng mga statistics, nakikita mo na, oops, nangyari, di ba? Parang ano na to, di ba? So, ganun doon. Isa to sa ano, yung road accidents, no? Pang number 8 to, no? Sa mga fatalities, di ba? And they are, ano, uh, parang na-foresee nila na baka maging fifth globally, no? By 2030. Kasi nga, ang dami ng mga sasakyan ngayon, eh. And hopefully, no, yung mga pagdating ng mga latest technology na latest ano ba to invention ng mga vehicle na talagang road ano safe ano roadworthy ba? Okay? At marami siyang mga additional features when it comes to safety, talaga makakatulong sa atin. Okay. Why road safety is important, no? Because thousands of lives are lost yearly due to road crashes. Road safety saves lives, protects livelihoods, and builds safety communities. So, yan po yung dahilan, no? Kung bakit ang road safety ay mahalaga. Yan. So, bigyan ko itong video. Ang Abu Dhabi ngayon, nagpo-produce na sila, nagsisend sila ng mga video, no? As awareness. Kasi dito naman, napakadali mag-find, no? Ang dami nilang camera. Bukod sa mga CCTV na nandiyan, lahat ng nakikita sa ano sa kalsada kaya nilang i-detect. Pwede nila i-review, di ba? So ganun ka high-tech dito, no? Alam ko diyan din naman siguro sa atin. I don't know kung ganun naka-perfect pero dito na-monitor nila lahat. Even meron kang dalang cargo, tapos tumahapon yung mga dala mo, tapos dire-diretso ka lang. Matitrace ka, madali ka matrace kung nasaan at magugulat ka na lang na may fine yung company mo o may fine ka, no, as a driver. Ite-text na lang sa'yo. Hindi ka na pupuntahan. Ano kagandahan, no? Walang argue, di ba? Hindi ka na may kipag-away sa traffic enforcer, hindi ka na magpapaliwanag, hindi ka na masisigawan, hindi ka na mapupulse na na parang magkaroon pa kayo ng debate o away o lagayan din, di ba? Yun ang kagandahan. So, according sa DOH, Dagdag ko lang pala. hello? Jerry, dagdag ko lang. Meron dito yung yung tinatawag na Scoot, SEOOT. Monitor na rin nila yung volume ng traffic. Tapos kahit saan, di ba, merong mga camera dito for contactless. Kaya kahit may violation, kita na nila. Totoo. Yun lang. Salamat, Jeff. Salamat. Bakit? Meron ka na ba na-receive? Okay. Thank you po. No? So, ito po, no, yung isa pa na statistics, no? Road traffic deaths sa bansa natin to, in the country increased from 7,938 in 2011 to 11,096. 84% of which were males, no? No, diba? Mali yun, no? Males, dapat pati LGBT nilalagay nila. Yeah. Pero ito po, no? Ibig sabihin, ganito po kaseryoso, no? Ang paglobo ng road accident sa atin. Bakit ka mo? Hindi na nakokontrol eh. Sige yung dami ng sasakyan, yung motor, siksikan, daan dito, daan doon, no? Ang iba pa, puro vlogger pa. Imagine lahat dyan, nagbablog, mayroong video. Yung distracted driving, di ba? Sabi nga natin, pag gumagamit ka ng mobile. Sila mismo eh. Pag sila, tinitingnan din nila sa nila kung may battery pa sila, kung na-record ba yung ginagawa nila, no? Di ba? Makikita nyo naman sa mga post sa social media. No? But again, no, sila rin mismo, no, at risk. Nasa delikadong sitwasyon din sila. Di ba? Kaya nagkakaroon ng mga accidents.
Sabi nga ng DOH, 12K Filipinos die every year due to road accidents. Imagine 12K. Yearly yan, ha? So, ano na, di ba? Paano na po, di ba, yung mga family ng mga namatay, no? Ng mga namatayan, no? Yung mga kaibigan, no? Na nasaktan sa pagkawala, no? Again, magsisisihan ulit tayo. Kasalanan nito, ni driver, kasalanan ni ano, di ba? So, ito yung halaga ng road safety awareness. Dito, ipapakita natin na hindi lang laging put into blame, no? Kung sino yung naka-aksidente. No? We have to check also, no? Ano ba yung contributing factors, no? Yung root cause doon, di ba? Okay. So, every accident hurts employees, families, and the company. Bakit yung company rin, no? Siyempre, of course, no? Mag-business siya, eh. Tapos, mapupunta lang yung kita niya, no? Pambayad sa mga aksidente. Pambayad sa naapektuhan, no? Na kung saan involved yung company niya sa aksidente, no? Bagong sasakyan. No? Kaya nga pinapa-increase ni BBM yung premium, no? Ng insurance, no? Para mas malaki yung, ano, yung coverage. Para makatulong din naman, no? Kasi, pansinin nyo, no? Sa Pilipinas, konting banggaan, sagihan, away. Di ba? Away talaga. Talaga ano, kaya nauuso yung road rage, di ba? Nasagian lang, no? Ang pangit kasi ng kotse mo, may makikita ko yun, ano, di ba? Ganyan, di ba? Pero, ano dito hindi. Pag nagkasagian kayo, kunin mo na yung telephone, ay yung ano, yung mobile number niya, tawagan na lang kayo, bigay insurance. Ano, wala nang talo-talo. Minsan nga, hindi na nga nagre-report eh. Nag-usap nila sila, pakita, dali mo na sa talyer yan, ano, na. Nagkakamay pa yun, no? Bihira yung nag-aaway, no? Bihira, di ba? Pilipino. Ako sa Pilipino, mainit ulo, no? Siguro, ganyan, di ba? Pero ito yung sinasabi ko, no? Makakatulong yun na i-ano ba, i-ano natin yung culture natin na mabago. Kung ang mentality natin, kasi puro TPL lang, di ba? Although, syempre, naiintindihan ko rin naman, nagtitipid ka, di ba? Wala kang pera, pero at the end of the day, no, mas mahalaga ang buhay. Mas mahalaga ang buhay ng tao, di ba? Kaysa sa gagastusin natin. Okay? So ito yung iceberg theory, no, na madalas ginagamit namin sa safety, no, sa mga trainings, no. Hindi ko inaalis to dahil ito yung cause of road accidents. Minsan kasi sa mga transport company, no, and even sa atin, sa buhay natin, sa mga sakyan, nagtitipid tayo, no. So nakikita na natin yung mga visible cost, no. Kung magkaroon ng vehicle damage, mga insurance claim lang, di ba? Yung sa tauhan na aksidente, padala mo sa hospital, di ba? Pero underneath, no, sa tip of iceberg na tinatawag, di ba? Yung mga hidden cost, no? Yung lost productivity, di ba? Dahil si driver na aksidente. Eh, yung sakay doon, puro ano, goods or materials ng company, no, for delivery, talo na kagad. Di ba? Tumapon, di ba? Ang laki na nun. Oh, yung ano, sa investigation, yung time loss ng worker and supervisor, di ba? Accident investigation time. Oh, again, another increase insurance premium din yan. Yung equipment damage, masama yung mga penalties, fines, o citation, no? Madidemanda pa kayo, gagastos pa uli, no? Baga, yun yung halaga naman, no? Ng pagkakaroon din ng isang safety officer sa isang company. Bakit? Ang isang safety officer, hindi man siya nakakapag-contribute, no, to increase yung profit, nape-prevent naman niya yung liabilities, no? 'Di ba? So, mabuhay po yung mga city, 'di ba? Yan po yung ano niya pinapakita nito na wag ho natin tingnan yung mga visible cost lang. May mga indirect o hidden cost na hindi natin nakikita na purely affected. Ang pinakamasakit yan yung reputation, 'di ba? Paano rin yung mga tauhan mo? Kung wala kayong programa, yung management walang pakialam, puro kita lang nasa isip, no? Puro pagkakaperahan, 'di ba? Pag may aksidente, sisisi sa driver. Minsan kakatas pa sa sweldo, 'di ba? Pero sabi ng driver, kailangan paayos na tong brake. Kailangan paayos na tong ano, 'di ba? Yung gulong, palta na yung gulong. Pero wala, walang pakialam si management, 'di ba? So ito po yan, no? Yung iceberg theory, yung cause of road accidents. So ito po yung statistics, no, according sa ano
uh, si Dan Davis, galing din po ito, no, sa World Health Organization, no? Meron tayong 1.3, nearly 1.3 million people die in road crashes, no, every year, with an average of 3,287, di ba? Deaths per day. Imagine, no, per day, no, 3,280. Ang bigat, no? And even the financial, di ba? 518 billion yung nawawala, no? So as I said earlier, ito yung magiging fifth leading overall cause of death by 2030. So ito po yan. Ngayon, kung familiar kayo sa SDG, no, yung Sustainable Development Goals, dinagdag ko na rin, no, para dagdag ba kasi may mga estudyante makatulong din, no, sa mga safety rin, di ba? Merong 17 SDG targets, no, na tinatawag ang Sustainable Development Goals ng UN. But hindi ko i-explain yan, wala naman sa topic natin yan. Bagkus, ipapakita ko lang na part siya, no, ng Sustainable Development Goal to reduce yung mga road deaths and injuries, no. Pumapasok siya sa number 3, okay, sa number 3 ng 17 SDG, ba yung good health and well-being. Kasi itong mga SDG na to, iba-iba yung mga targets nito eh. Meron sa climate change, 'di ba, sa poverty. So, kino-combat nila, 'di ba? So, dito ang focus natin yung sa Sustainable Development Goal number 3, good health and well-being. Sa target 3, the 6, no? 3.6, yan po, ang target nila is to reduce road injuries and deaths, no? So, tinarget nila yan before 2020. Hindi na-achieve. Bagkus lampas pa, no? No? Ibig ko sabihin, kung 1.3 million ang projection na accident every year, no? Hindi, bagkus mas tumaas pa. So, kaya nag-reboot sila. Ngayong 2021 to 2030, ang target is to reduce again yung 50%, no? Kaya nga, yun din. Kaya nga ang Pilipinas, kung yun yung trend natin na meron tayo 12,000 monthly, hindi natin marireach yung target. And given the math, no? So what does 50% reduction really mean, no? Kung ang estimated global deaths from road accident is 1.3 million per year, meron tayong 30 million lives lost. Di ba? Ngayon, i-reduce natin at least 6.5 million by 2030. Dapat ang ano natin, ang magiging ano natin, ma-prevent natin, no, na million deaths, no. Yan po yung target. Sa bansa natin, kung ano yung ano natin, kung meron tayong 12,000, at least 6,000 na. Pero hindi to number lang eh. Hindi ito eh. Ang pinag-uusapan dito, yung safety effort natin to contribute, no, in saving millions of lives. Diba? Yan po yung halaga niyan. Opo. Kaya ko lang naman i-quantify ito because safety ako eh. Diba? Kailangan ang objective natin smart, no? No? Diba? Specific, measurable, attainable, no? Paano natin kung nagbe-base lang tayo sa percentage, diba? Okay? So, yan po yan. So there are 7 key factors to help achieve, no, the 50% road traffic death reduction, no. And even alisin mo na yung 50% dito, okay, to achieve the road traffic death reduction. Nag-a-apply yan, no. Nag-a-apply pa rin yan. Kasi ano yan eh, importante, meron tayong programa, no, sa road safety, no, na ma-eliminate at least o mabawasan yung traffic death. Okay? So, una yung safe road infrastructure. Kaya kanina, pinakita ko na kaagad yung picture, no, ng isang road. No? Sa atin ba, visible ba yung mga yan? No? Design with clear signage, speed calming features, no? Yung mga bumps, no? Humps, no? Okay? Prioritize vulnerable user. Particularly yung mga cyclists, pedestrian, and PWDs. Alam niyo ba dito sa Dubai, audit ang mga ang mga driving school and even testing center para lang ma-check kung nag-allocate sila ng mga yung facility nila merong safety features para sa mga PWDs. Imagine driving school. Oh, okay. Ngayon tatanungin ko driving school. Ilan yung nyo? Ilan ba yung PWD nyo usually na
Isa lang sa isang taon. Imagine. Pero pinahalagahan, ganun nakataas yung safety standards, di ba? Ganun nakataas, no? Di ba? So install barriers, lighting and traffic signals at high risk. Yung mga barriers, uh, pansinin nyo yung mga gasoline station dito, may mga bollards yan. May mga steel barrier yung iba. Pag hindi bollard, steel barrier. Ano yan? Iniiwasan nila kasi yung mga nagpapagasolina. Accidentally baka matapakan yung gas, yung accelerator, no, yung gas o yung then dumiretso. So lahat yan, standard yan, may mga steel barrier. Yun din sana yung naiwasan sa atin, no. So mahalaga rin yung design, no, nangyari sa atin sanayan. Pwede natin pag-usapan later yan sa Ninoy Aquino Airport. Then yung strong laws and enforcement. Ito naman, okay naman tayo. Ang dami nga nang huli sa atin eh. Minsan sa dami na nang huli, nalilito ka na eh. Di ba? Kung 10, 10 na yung kaso mo, di ba? Minsan mainit pa ulo mo. Kung di ko mainit ulo, mainit pa ulo nung enforcer, no? Di ba? So, ayan ho yan, no? Di ba? So, dapat implement yung sa speed limits. Sa Pilipinas naman, hindi ka rin naman makatakbo ng mabilis, no? Unless sa mga papunta ka ng mga probinsya, sa mga NLEX, no? Calax, no? Yan. Yung drunk driving, yan. Dapat natin, stricter yung natin diyan para may iwasan yung accident. Minsan kasi hindi na nasasabi yan na yan yung dahilan, no? 'Di ba? Yung seatbelt use, helmet use, Oo, sa sir. mga motos. Yes. Dito, oh, dito, ang laki ng fine yan pagka nahuli ka ng drunk driving. Ay, ano Di ka ba? nga dyan eh. Pag Black points minalas-malas pa ka, nga ano ka? yan. Deportation pag minalas-malas, oo. Oo. Buti nga nabanggit mo yung isang kasama ko nga pala, nahulihan siya, oo. Nakainom siya. So, ang ginawa niya, ang masama, babae pa yung nakasagian niya. Lumuhod siya ron, no? Sorry kagad siya. Oo. Tinapot siya ng pulis, na-test na pala siya, may alcohol, no? So, nakulong siya. Luckily, 6 months lang, nakapagtrabaho pa. Kaya nga nakilala ko. Pero sabihin, Swerte. depende sa alcohol siguro ng mo, o dosage na pwede kang ma-deport, no? Yan. O, sa gravity rin, nung incident. Oo, tsaka kung if in case na meron kang aksidente rito, halimbawa na yung mga road signages, no? Pag magmula nung itinayo yun hanggang sa mabangga mo yun, charges yun. I-charge Totoo. din sa'yo yun. Totoo. Totoo yun, oo. Ganun sila rito. Kaya, kasi problema sa atin yung yung disiplina. Lahat naman. Sina-challenge din kasi yung authority, kaya ganun eh. Yun ang pinaka, sa atin, Siyempre, disiplina. may mga backer eh. Palakasan eh. Kilala si Mayor. Kilala si Senator, di ba? Ganun naman yan. Political decision, no? Laging may ganun. Then, ito nga, thank you, Jera. Oo. Hindi ko nga pala napakita kanina pala yung footbridge, yung sa Dubai, no? Sabi nga Alvino, kala ko ba maganda yung ba't may tumatawid sa ilalim? Kala ko may tip dito. Ay, kasi Pilipino yun. Pilipino ko lang tumatawid. Ah, yeah. Okay. So, helmet use, then yung child restraints, no? Dito, hindi mo basta-basta nababiyahe ka, hawak mo lang yung baby, no? No? Dapat may child seats, no? Kine-check yan. At during your, sa driving school, nag-aaral ka pa lang kumuha ng license. Tinuturo rin yan. Oo, tinuturo yan. Dito, di ka makakapag-drive nang walang lisensya tulad sa Pilipinas. Dahil ka. Dito, hindi. Pangalawa, ang lisensya rito napakamahal. Para ka nag-aral ng college. Pag minalas-malas ka, mababa na 100,000 sa pera natin, no? Kaya, minsan out pa 150. Yung iba, inaabot niya, 2 taon, di pa mapasa. Kada bagsak, nagbabayad siya ng 15,000. Imagine, 10 to 15,000 pesos Opo. sa atin. Umapat ako din ng 12,000. Masakit yun, di ba? Masakit sa bulsa. Oo. Oo. Kaya nga, yan po. Yan yung nangyayari, no? So, tagang dapat strict yung batas natin, no? Pero dapat may gawin din yung gobyerno. Minsan na ako niyan, sinita ko.
bawal daw pumasok sa lugar na to doon sa sa may Kaita. Asan yung yung nila, yung sabi ko, yung yung traffic sign nila. Oo, yung sabi niya, ayan nakalagay sa katsa, sinulat lang, bawal pumasok gato oras. Hindi na nasunod yung yung mga mandatory sign ba? Yung mga provisionary sign. So yun nilagay nila sa katsa, katalo na para may mahuli, di ba? So marami pa, ngayon na pagbabago na kailangan. So sa enforcement methods, marami namang way, yung CCTV and radar cameras. Dito, kinukonsider yan na police ang CCTV, di ba? Kasi nandyan lang yan, 24/7, mag-overspeeding ka, from 120, tumakbo ka ng 130, ayan na, 135, pasok ka na dyan. Magte-text na sa'yo after 15 minutes. Oh, Jerry, meron kang fine. 400, 600, bayaran mo online. Di ba? Wala kahirap-hirap, digital. Di ka na Selfie tawag ng mga driver, selfie. Ha? Kaya nag-flash na yung camera, selfie. Di ba? So, monitor speed and violations remotely, Yan ang kagandahan yan. Ito nga sa UAE, sinasabi ko. Yung checkpoint operation, madalas naman sa atin yan. Manual checking of documents, helmets, or drunk drivers. Yan, ito yung sa atin. Dito, bihirang-bihira gawin yan kasi napaka-visible naman. Mayaman kasi itong bansa na to. Capable naman. Yan. Then, yung traffic enforcer, yan, marami sa atin yan. Direct traffic flow and issue violation. Sa inyong mga enforcement method na pwede sanang i-improve, Oo. Pero dapat may emphasis sa 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 health safety, sa OSH. Dapat ganun. Dapat yung mga enforcer, tinitrain din sila, how to protect themselves, Kasi sila exposed din sila sa sa violence, di ba? Oo, exposed din sila sa sa pollution, di ba? So ito yung mga dapat na but we are talking about enforcement methods. Ito yung mga applicable na yung CCTV and radar cameras. Meron yan dito sa UAE. Dati 80, hindi namin alam, naging 60, So tumatakbo kami na 80, bigla nag-flash. Ayun, fine. Di ba? So, di ba? Ito kinalulungkot ko eh. Hello? Sige, magsasalita. Ang kinalulungkot ko, may nagsasalita, merong ang tawag fine. Pero hindi naman fine talaga, Hindi naman okay sa'yo. Pero fine ang tawag. Yeah. So, safer vehicles, Enforce minimum vehicle safety standards, yung airbag, Okay, implement regular inspection and ban on roadworthy vehicles. Ito ang pinakamahirap sa atin, Yung iba yung unroadworthy vehicles, di ba? Yung mga jeep na, ayaw nila ng modernization. Di ba? Napakaano pa rin, di ba? I mean, kailan pa tayo matututo, Laging minamasama, laging Pero ang totoo, ikaw rin naman Ikaw rin ang matutulungan. Una, naka-jeep ka, papalitan, Imo-modernize. Naka-aircon, ayaw mo ba nun? Di ba? Hindi ka exposed sa sa buong araw ng buhay mo, exposed ka sa pollution. Di ba? Oh. Tapos, madali pa, magkakaroon tayo ng mga testing, i-digitalize yung mga sasakyan, di ba? Ito, yung mga encourage manufacturers to meet international safety regulation. Ito nagiging problema. Marami tayong mga fly-by-night, marami tayong mga fabricator na magagaling, gumagawa, nag-assemble, Pero dapat i-meet yung international safety regulation. Okay, behavioral change through education. Dapat masama rin to, sa mga I think tinuturo na rin to sa mga university. At sinasama rin to kung kumukuha ka ng mga safety trainings. At least, ito, nakapagbigay ang PhilSA, Then yung post-crash emergency response, malaking bagay rin ito kasi kailangan mabilis yung yung response natin. Meron ako na experience dyan dahil naligaw mismo yung responder, yung ambulance ay namatay yung tao. Sa atin, napakahirap din yan dahil sa sobrang congestion, hindi makadaan, ultimo yung ambulance, Ewan ko kung gagastos naman ng LGU ng helicopter, lalo na kung mga talagang severe, o mga may fatality na. Yung iba, may ligtas pa, di ba?
Oo. Ito rin po, isa yan sa factor. Then, data collection and monitoring, no? High-tech na tayo, di ba? Nakikita na kagad, recorded na, no? Para at least, kasi sa safety, no? Pag nagdi-design tayo ng ating, ng mga risk assessment, ginagamit natin din yung data, no? Ng mga accidents, di ba? Kasi from there, nakadevelop tayo ng mga control measure to prevent this, no? To recur, no? Ang mangyari ulit, di ba? Oo. Then yung multi-sectoral governance and funding, importante rin din to. Yung coordination. Ang batas natin naman, halos ganun lahat. Pare-paras ng kopya. Si DOH, si DPWH, si LGU, si DILG, di ba? Laging ganyan eh. DNR, connected lahat, no? Pero ba't ganun? Ba't parang puro administration, lang, puro papel na lang, di ba? Parang hindi natin ma-stricter pa rin. Sa DOT, di ba? LTO, yan yung mga dapat na meron sila talagang multi-sectoral governance. Siyempre, yung funding importante rin. Mamaya, gusto nga nito ni LGU na ganito. Wala namang pondo, di ba? So, mahirap din, di ba? So, eto yung mga, dito involved na, no? Sinishare din natin na contributor din yung kawalan ng aksyon ng gobyerno. Okay? At may impact naman kung ang gobyerno, no, ay talagang kumikilos. Di ba? Sinasama natin yan sa road safety. So, key factors in road safety, no? Yung human factors, people, di ba? Sabi nga, okay, these are behaviors, decisions, or conditions related to drivers, pedestrians, cyclists, and other road users, no? Unang-una yung speeding issue. Hello? Admin, paki-control lang po yung mga na open yata yung mga nila. Paki-mute lang po. Oo. Para hindi tayo medyo okay. Nawawala itong okay. Then speeding, no? Aggressive driving. Yan po. Yan. Of course, si tao, no? Lagi nagmamadali. Ano ba yung pagmamadali mo, no? Late ka na. Na-late ka ng gising. Di ba? Napuyat ka kagabi. O merong aksidente sa harap, no? Meron talagang driver na kaskasero na hindi talaga natin, talagang nakakita na ako yan. Dati, bata pa ako, natatakot ako pag dumadaan sa lugar namin. Napakabilis, no? Then yung drunk or drug-impaired driving, no? Di ba? Yung drunk, marami yan. Okay? Distracted driving. Make up, gamit ng cellphone, di ba? Yan. Minsan kumakain, no? May inasal habang traffic. Go na pala. Di ba? Oo. Okay. Then yung fatigue and drowsiness, sabi ko nga, minsan nag-overtime ka, inabot ka alas 4, papasok ka pa ng alas 7, alas 9. Di ba? Yung lack of training or driving experience. Baka merong hindi siya trained, no, to drive. Meron naman, nasanay siya sa manual, kasi papadrive mo yung yung automatic and vice versa, di ba? So yung adjustment, di ba? So immediately nagkakos din siya, di ba? Then non-use of seatbelts or helmets, no? Yun nga, yung helmet, importante. Yan yung poprotekta sa'yo kasi pag nag-slide ka, ang sa body mo, pag tumama yung ulo mo, no, mas madali ka na maparalyze o mamatay. Kaya yung unang pinoprotektahan. Hindi tulad sa police, ang pinoprotektahan nila, nag-life vest sila, di ba? Meron silang vest, di ba? Yung ba't naman ang pinoprotektahan yung buong body? Kasi yung tama ng bala sa body mo, pinakamalaking torso mo. Pag binaril ka, mas malaking chance na tamaan mo. So may mga dahilan yan. Kaya nire-require talaga yung pagsuot ng helmet. Okay? Then yung vehicle factors, no? Napakita rin naman natin kanina, no? Yung concerns the condition and safety of the vehicle. Di ba? Oo. Yung brake failure, yan, tire blowouts. Gamit na yan eh. Gamit na yung yung brake. Pag may nabangga, sabihin nawalan ng brake. Di ba? Pag mayroong na aksidente, nawalan ng brake. Puro ganyan.
Yan yung ano natin, lagi nating dahilan, di ba? Meron ako minsan na inspect, na-investiga, um, ang sabi sa akin nung driver na na-aksidente, mabagal lang naman daw siya. Tumaob yung ano niya, yung kanyang tanker, no? Natapon yung mga dala niya, no? Tapos na-hospital siya. So nag-investigate ako. Tinanong ko, mabagal lang daw siya. Dumaan siyang runabout, nag-turn over yung ano niya, no? So, yun. Sabi nung driver, ganun daw. Mabagal naman daw siya sa runabout. Ngayon, tinignan ko naman tinanong ko yung witness, yung labor, mabagal lang naman daw sila, ganun. Siyempre, bilang investigador, nag-verify ako, no? Chinek ko yung tracking system, no? Through that tracking system, na-monitor ko kung ano yung speed niya, no? So, ang speed dun is 30 lang, no? 30. Ang takbo niya nasa 90. Bago siya dumating ng runabout, nagpreno siya, nasa 60 pa siya. So, kaya tumaob, di ba? Pero ang sabi niya, sira raw yung brake, no? Pero yun yung mga sinasabi ko na, dito, mahalaga na rin yung ano ng technology. Then yung poor lighting or worn out signals, di ba? Lack of advanced safety features, no? ABS, airbag, overloading or unsafe cargo. Yan, yung overloading, marami yan. Nakikita nyo naman siguro sa mga social media, no? Sa Instagram, yung mga nahuhulog na mga yung mga tumatawag na mga trailer, mga heavy vehicle, no? Dahil sa overload sila, no? Then yung improper vehicle maintenance, yung mga matitipid. Di ba? Ayaw gumastos, ultimo pagpalit ng gulong, naantay pa aksidente, pag aksidente, siya pa mainit ulo, no? Siya pa yung involved sa road rage. Di ba? Ganyan po yan. Ay, teka lang. Parang ano to ah. Okay. Ito naman yung road and environmental factors. Di ba? Yung road and environmental factors. Okay, yung full road design. Sa environmental factors, it can be natural and man-made elements, no? Diba? Yung poor road design, then lack of road signs or poor visibility, no? Due to no? Maaari sa gabi, no? Walang ilaw na pinrovide, no? Ang ating gobyerno, no? Para sa mga commuter o sa mga road users. Then yung damaged road surfaces, yung mga lubak-lubak, adverse weather, rain, fog, tear, no? Inadequate pedestrian crossing or sidewalks, no? Yan po yan, kino-consider. Kaya kanina pinakita ko yung traffic road, no? Conditions. Yan po yan. Sa fog, no? Minsan, confusing yan pag zero visibility na. Nag-hazard, no? Mali yun, no? Dito, bawal yan. Hindi ka dapat mag-hazard kasi i-expect nila na nakatigil ka. Ang isang hack dyan, no, na natutunan ko sa pag nagdadrive ka, pag zero visibility na, no, aalamin mo yan, no, in advance. Maglagay ka ng cellphone holder. Ito, kahit i-testing nyo. Pag mali ako, ewan ko, kasi yun ang experience ko. Tinuro ko nga to sa iba eh. Naglagay ako ng cellphone holder, no, nilagay ko yung cellphone ko. Habang nagdadrive ako, inano ko sa video. No? Iba yung ISO ng cellphone, nakakatulong siya, no? So, mas magiging clearer yung tingin mo sa roads, no? Yung zero visibility, nag-iiba. So, makakatulong siya kung talagang pwede nyo yung subukan. Alam ko, na-share ko sa Instagram ko dati yan o sa Facebook. So, yan po, no? Yung mga, Then, yung system and policy factors, eto na, no? Sinasabi natin na system error, no? Yung institutional regulatory issues, di ba? Yun nga, yung LTFRB, LTO, no, nagbababa sila. And even ngayon, yung bagong revised law nung RA 11058 at DO 198, no, binago nila, include na nila, no, yung sector ng transportation, no. So, yan. So, nagkakaroon ng weak traffic enforcement and peace, di ba? Minsan palakasan, bribery, no? So yung sistema ang nagpapapangit. Kaya lumalala pa rin, hindi nawawala yung aksidente, no?
Then ineffective road traffic flows, di ba? Bakit? Kasi yun nga, sinabi ko, nagkakalagayan. Minsan naman, parang hindi ideal yung batas, no? Para pabor lang sa pabor lang sa pedestrian, iba naman, pabor lang sa commuter, no? Di ba? Yung urban planning and zoning, ito importante. Ito kung may mga taga-probinsya, okay? Mga taga-probinsya na magiging leader balang araw, no? Samantalahin nyo, hanggat pwede pa i-develop, no? O yung mga nakaupo na sa probinsya. Yung zoning, ordinance nyo, ayusin nyo na. Diba? Palakihin nyo yung roads. Kasi yan yung nakakatulong siya sa economy. Diba? Nakakatulong siya kasi paano nyo madadala yung mga product? O even kung magkaroon food shortage, paano mapapadala? Like what happened during COVID-19. Naging lesson learned sa atin yan, di ba? Kaya lumakas yung mga service delivery. So, importante yan. Yeah. Inadequate emergency response system, okay? Then, lack of driver education program. Then, yung technological and infrastructure factors. Technology na, no? Yung sinasabi ko, ito na, yung speed cameras and red light enforcement. Dito, pagdaan mo, lumampas ka ng, dito, pag 100 lang yung speed limit, pwede ka tumakbo hanggang 110. Siyempre, kasi minsan pag madali ka, mag-overtake ka, di ba? Lilipad ka ng pwesto. So, binibigyan ka na at least 10 kph pa additional, no? Oh. Then yung vehicle tracking and telematics, no? Yan, uso yan. Ako ngayon, yung sasakyan na ginagamit ko, sa apps na, no? Pag binubuksan yung sasakyan, okay, meron time doon, tas monitor lahat yung galaw ko, no? Hindi nyo alam ang mga tracking system na yan, ultimo-tibok ng puso mo, no? Namomonitor nila, no? Kaya kung kinabahan ka ng malakas, gaya nung inimbestigahan ko nakaraan, nung bumangga siya, na nakita ro, no, sa na, yung tibok ng puso niya, no? So, ibig sabihin, talagang kinabahan. Intelligent Transport System, no? Ayan po, kita lahat. Dito sa UAE, even yung sa mga driving school, yung pag-uusap, no, nung instructor, tsaka nung student, monitor, nakikita siya. Kung nakikipag-deal ka, gusto mong dumiskarte, madali ka matrace, madali ka mahuli, no? Ganon ka high-tech. Ganyan din naman sa atin. Siguro, pero hindi lang sila, siguro tayo aware na ganon talaga yun. Then yung mga crash barriers, no? Tapos, dumadaan ka pa, nagigising ka, tak, 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 tak. Tuloy-tuloy, no? Para yan, nakakatulong din. Okay? So, okay na tayo dyan, no? Ito naman po yung sa road safety, natin, framework ng PhilSA, no? Yung MIP Street, madalas namin yan sa risk assessment, sa incident investigation, at kinagamit ho namin yan. Actually, started from MIP, in-upgrade lang ng PhilSA, no? Ginawa siyang MIP Street, no? So, you have to focus with materials, M stand for materials, no? Yung road signs, cones, and lane markings. So, it helps guide and warn road users, no? Environment, na-mention nga, weather and road design. Okay, equipment, vehicle brakes, lights, and seat belts must always be in good condition. People, driver and passenger behavior influences road safety, no? So, dapat, sabi nga ni Jerry kanina, discipline na. Then yung system, no? Traffic laws and enforcement, ensure order and discipline. Then technology, smart, okay, tools like speed cameras and traffic systems improve safety. Kaya po, yung framework na yan, pwede rin naman pagbasihan, no? Sa pag-design mo ng road safety program. Yung MIP Street from PhilSA. No? Okay, wala po sa libro yan. Dati kasi MIP lang. Yung talagang sa context ng HSE, MIP lang ang tawag. Ngayon siningit nila, naging MIPS, no? Dahil sa evolution, no? Sinama natin yung technology. In-upgrade na natin siya. No? So, PhilSA lang ho yan. Then, common causes of road accidents. Okay? What are the common road accident scenarios and their risks? No? Yung rear-end collision, no? Ano ba yun? No? A vehicle hits the one in front due to sudden braking or tailgating. Diba? Nabangga yung pinto mo, dito ang dami niyan. Report yan, lalo sa mga congested area, pag traffic. Lagi nababangga yun sa likuran, no? Marami kami reported niyan.
Then yung vehicle damage, yung main risk, vehicle damage, chain collisions. Bakit chain collisions, no? Kasi minsan sa bilis ng iba nasa likod, tuloy-tuloy. Maabot sa 3, 4, minsan 12 pa nga sasakyan, no? Tuloy-tuloy yan, no? Nagkaroon na ng chain, collision. Okay, ano yung mga dahilan, no? Maaari si driver, no? Nagte-text, di ba? Baga, yung attention niya, distracted, no? And suddenly, nag-stop siya. Di ba? O, sobrang bilis naman nung nasa likuran. Di ba? So, nabangga niya, mabilis din yung tuloy-tuloy na, di ba? Then, pedestrian accident, marami rin to, no? Lalo na sa mga school zone. Kaya nilalagyan nga rin ng control, no? Yung sa tawin ng mga estudyante. Kasi mga bata yan, mga malilikot, makukulit, iba naman, hindi sila focus, no? Sila yung nagmamadali si driver, mga tricycle minsan, nag-overtake, mga motor, no? So, yan, nangyayari. Motorcycle crashes. Okay? Often due to swerving, no? Mahilig sumingit yung mga motor. Minsan, mga blind spot, no? Hindi na sila nakita. No? Nasagasaan sila ng mga malalaking sasakyan. Okay? Side impact collision. Diba? One vehicle hits the side of another, often at intersection. Kasi, sino ba yung laging nasa right of way, no? Pag sa mga intersection, diba? Head-on collision, two vehicles moving in opposite direction, no? Nagbanggaan talaga sila, harapan, diba? Akat overtaking ang dahilan niya, no? Akat overtaking on a blind curve in a provincial road hits on oncoming bus, no? Yung mga pataas. Halimbawa, dun sa bituka ng manok, no? Mahirap dun, diba? High fatality rate yan. Okay? What else? Yung vehicle versus object. Yan naman, bumangga naman sa mga lampposts, barriers, o parked cars, no? Kaya iba yung mga barrier, nilalagyan pa nila ng protection pa yan, additional, para pag bumangga yung kotse, at least masiban lang yung tao, no? Oo. Madamit yung vehicle, pero yung imbis na mamatay yung driver, injury lang, no? So, sanayan, no? Example, yung car crashes through the railing and hits a walkway, killing two. An example yan, vehicle versus object. Okay? So, ito yung overspeeding, example ng overspeeding. Yung tailgating tawag dyan, tututukan ka, no? Minsan, ilawang ka pa niyan. Tututukan ka talaga, ilawang ka. Madalas yan. So, pag sinabing overspeeding, alam naman natin, no? Driving beyond speed limits, no? No matter kung tumatakbo ka ng 60, sasabihin mo, sir, 60 lang yung anak ko. Ang problema nga, 40 lang doon, nag-60 ka. Overspeeding pa rin yun. Di ba? Yun. Hindi lang laging 100 o 120 tinatakbo mo. Hindi ganon, no? Kasi ako, tumatakbo ko ng 120. Ang speed limit is 120. So, okay lang ako, no? Hindi pa ako overspeeding noon. But of course, it's still dangerous. Pero sa mga roads na tulad ng Dubai, normal yan. Oo. Dito nga, pag mas mabagal ka, mas madali ka mabangga. Then yung distracted driving, na-mention ko na rin kanina, no? Yan, may fine yan, 800 fine, no? O times mo yan sa keepsake kung magkano, di ba? Ang laki ng fine. Ah. Kasi marami talagang nababangga. Ewan ko ba, no? Ba't mas prefer nila mag-text kaysa mag-call? Di ba? Pwede naman i-connect naman sa Bluetooth, no? Ng mo, ng radyo mo. Di ba? Hands-free, di ba? Okay. Then, using mobile phones when driving. Ito yung kanina pinakita ko. Okay. Maraming mga crash video. Problema, hindi siya nag-play. So, yan. Driving under the influence. Yan. Either alcohol or drugs. Okay. Yan yung nagiging resulta, no? Yan, sa Cebu. Gaya ng balita sa Cebu noong May 4. Nakainom si Kuya. Di ba? Oo. What else, no? Reckless overtaking. Yan. Yung reckless overtaking, no? Passing vehicles in unsafe condition or location. Yan yung nangyayari, no?
Then yung fatigue or drowsy driving, totoo yan. Ako, pag inaatok ako, naglanto ako sa shoulder, no? Shoulder lane, nagpapahinga ako, 5 to 10 minutes. Iidip ako, no? Kasi sa atin dyan sa Pinas, hindi na practice yan, eh. Bihira. Kung nagpunta ka naman sa tabi, yung mga probinsya biyahe mo, natulog ka, tapos ka, no? Hindi ka safe, no? So, yan yung nangyayari. So, dito naman, sa Dubai, pag nagdadrive ka, pagod ka, ano ka lang, ah, pahinga ka muna. Okay lang yan. O even kung meron kang tawag, pwede ka punta ka sa side, sagutin mo yung tawag. Di ba? Para hindi ka masita ng polis. Kasi monitor ka eh. Minsan makaka-receive ka nga ng text eh, na pag mga umuulan, tapos mabilis yung takbo mo, normal, ano ka niyan, text ka ng polis na dahan-dahan, ganito, medyo basa yung daan, di ba? Kung di mo kaya talaga, either mag-Uber ka na lang o mag-Grab. Yun ang solusyon. Ignoring traffic signs or signals, no? Yan, yung mga jumping the red light, di ba? Sana kung walang nakatingin, walang enforcer, no? Di ba? Walang traffic light, may enforcer, dire-diretso lang, no? Di ba? Then yung poor vehicle maintenance. Yung sinabi ko kanina, brake failure, worn out tires, no? Yung gulong mo, no? May tama na. Wala pa rin. Ayaw mo pa hanggang sa Then yung weather condition, rain, fog, or floods. Yan. Yung traction ng gulong mo, no? Hindi mo na makontrol. Babanggaan na lahat yan. Pagbaha, yung mga sasakyan. Kasi yung current, no? Nung tubig, malakas, no? So, banggaan na kayo. Sakit sa ulo, no? Yan. Overloading. Yan. Yan. Maraming tao. Imagine, ilang buhay yan, no? Di ba? Sa'yo nakasalalay. Pero hindi nila naisip yan, no? So, ito yung mga isang cause ng overloading. Minsan naman sa mga company, ang nagiging problema, yung mga, yung mga gamit nila, yung mga materials na dinideliver, ang nagiging problema, hindi siya properly, lash, no? Parang hindi nakataling maigi. So, during transport, nagbabagsakan, yun. Minsan naman yung gulong, no? Dahil sa overload, pumuputok. Di ba? Ganyan yung nangyayari. Yeah. Sa mga jeepney, di ba? Pag overloaded din. Lalo mga pataas. Minsan, talagang nagkakos ng accident eh. Yung road conditions and infrastructure control, no? Ito na yung sinasabi ko kanina, no? Yan. Okay? So, okay na tayo ron. Na-explain ko na yung iba. Dito na tayo sa driver behavior practices, no? Okay? So, what is a road rage, no? Ayan road rage is aggressive or violent behavior by a driver due to stress, anger, or frustration on the road, no? Isa sobrang traffic, iniwas-iwas siya, no? Lipat-lipat siya, no? Isa naman may kausap siya sa telepono, galit siya, sobrang niya, nagkasagayan sila, yun na, away na, no? Gaya yung nangyari sa atin sa Antipolo, di ba? Oo. So ano yung mga example ng road rage, no? Shouting or using rude gesture. Dito sa UE, bawal yan. Pag namakyo ka, tapos ka, di ba? Pwede ka reklamo. Pwede i-review, no? Tailgating or sudden braking, no? Pa sinusundan ka, ang bilis. Ayaw mo lumipat, no? Yun, pwede ka rin i-find doon, no? Ito, magiging cost yun. So, part din ng road rage na yan. Chasing or blocking other vehicles, physical threats or confrontation. Ito yung madalas nangyari sa atin. Yung physical threats, no? Or confrontation. Ito pakita ko lang sandali, pero hindi ko naman Singin ka rin yung credit card. Ha? Pag naniningin na yung credit card mo, nakaka-apekto sa behavior yun. Ayun, di ba? Gaya nangyari sa Antipolo, di ba? Ang problema kasi, minsan may nagpo-provoke. Di ba? May nagpo-provoke eh. I mean, yung iba, di ba, sabi ko nga sa inyo, yung story niya, di ba, yung motor, tinawag pa yung tatay niya, in-inform pa, tapos binibidyo niya, no? Yung iba kasi intention, makadami ng likes, no? Di ba? Hanggang sa nagiging dislike, yun nangyari, di ba? Yun nagiging problema.
So, yung causes of road rage, ano ba yan? No? Yung traffic congestion or delays, okay? Personal stress or emotion tension, di ba? Aggressive driving, okay? Behavior by others, no? Feeling disrespected or provoke on the road. Eh na, yung, ano nga, yung parang mataas yung pride mo, feeling mo na minamalit ka nito, no? So, yun na, away na, di ba? Hanggang sa magkabarilan, iba naman. Talagang, kailangan ma-hospital pa para magising. Iba, nakapatay pa, no? So, yun yung mga nakakatakot, no? Di ba? Then, yung lack of patience or impulse control. So, paano natin mapiprevent, no? Yung road rage, di ba? Stay calm, no? And breathe deeply when frustrated, di ba? Pag inaano ka, huwag ka muna lumabas. Relax ka lang, no? Pwede ka tumawag ng suporta, no? Ng pulis, no? Ano? Huwag ka lalabas, di ba? Kasi pag the moment na lumabas ka, away na yan. Pero kung nakita mo naman na okay naman yung tao, hindi naman siya ano, eh di, dapat maging maayos yung usapan. Then leave early to avoid stress from being late, no? Ito pa isa, no? Daig na maagap, masikap, no? 'Di ba? Agahan mo, no? Ako yata nung mula nagtrabaho ako sa UAE, never akong gumising. Lala, kailangan alas 5, 5:30 gising na ako, 'di ba? Yan. Kasi kailangan maaga ako. Kasi dito dalawa iwasan mo. Bukod sa traffic, iwasan mo yung salik, no? Yung toll gate. Sayang ano, 'di ba? Merong libre kasi. Dito ang toll gate libre hanggang alas 6 ng umaga. So kung alis ka ng alas 5, 5:30 dadaan ka ron, safe ka na. Kahit 5:30 ka umalis, bago mag-6 nakadaan ka na, libre ka na, no? So ganun 'yun, oo. So, ibig ko sabihin, na-contribute din yung ano, yung programa ng gobyerno, no? 'Di ba? Na para yung iba pumasok na maaga, hindi na makadagdag pa no sa mga late ano traveler, no? Sa congestion, 'di ba? Then leave early, don't retaliate or engage with aggressive driver. No? Huwag mo nang patulan. Kung kaya mo lang, huwag mo nang patulan. No? Hamunin mo, gusto mo, hamunin mo. Gusto mo, suntukan na lang kayo sa katabi ko. Di ba? Huwag ka na pag-away, di ba? I mean, wala namang mangyayari. Magsisisi ka rin bandang uli na sana hindi ko na pinatulan. Dapat di ako nakakulong, di ba? Ganun ba yung ano? Sayang, no? Then listen to relaxing music while driving. Para ma-relax ka, focus ka lang sa ano, pagdadrive mo, habang nakikinig, no? Huwag mo na pansinin yun. Ako, nasagi nga ako dyan ng ano yung motor, yung side mirror ko, nasagi nung motor eh. Tapos, sinundan pa ako ng motor, sabi sa akin, Sir, sorry pasensya na. Ay ko, hindi, okay lang, sige yan. Talaga? Tinatanong pa ako kung ano, gusto niyang bayan. Hindi, sige, okay na yan. Hindi pa lang kung ano plano niya. Nagulat siya, di ba? Kasi ayoko rin na ano na makipag ano pa. Mamaya, kung minura ko siya, dahil alam mo na ibang nagkakotse, kala mo mas mahal pa yung kotse sa buhay niya, di ba? I mean, willing siya magbuhis ng buhay para sa kotse niya. I don't know, ba't ganun yung mentality, no? Pero ito yung nasabi ko na culture ba? Binabago, no? Siguro kung nasa Pinas ako ba, ganun din siguro. Pero, babaguhin ka nung lugar, no? Kung paano yung when it comes sa road ano no sa road safety no yung character yung road safety culture no ng isang bansa halimbawa no yung UAE. Kung may kotse ka diyan, mainit ulo mo pag nasagi eh. Sandalan nga galit na di ba? Aminin natin totoo, di ba? Ganyan mapapanood ko, di ba? Pero dito sandalan eh. Nakita mo yung mga Ferrari nakapark lang. Sasandalan ng iba, nagpapapicture. Di ba? Papatungan pa ng tsaa eh. Hindi niya kotse, di ba? Relax lang, wala. Basta pag in-approach ka, huwag ka na ay sorry, okay na yan, wala na. Hindi, just sa Pilipinas, matapang ka, di ba? Ano na yun, provocative na, away na talaga yung gusto, di ba? So, yan po yan, no? So, sana maging tayo, instrumento, no? To fight yung road rage, no? Makatulong tayo, no? Na maiwasan yung ganyan, para naman walang buhay na mawawala. Yung sasakyan, mapapalitan. Yung parts, mapapalitan. Pero sa buhay ng tao, hindi na mapapalitan yan, no? Di ba? So, ganun po, no? I-advocate din mo natin yan. No? So, yung mga safety tips, no, for drivers, no? Avoid distraction. Halos pa ulit-ulit na rin naman, no? Obey speed limits and traffic rules. Okay, wear seat belts, okay? Avoid driving under the influence of alcohol or drugs. Then take breaks on long journeys, no? Halimbawa, biyahe ka ng Bicol, 12 hours, no?
From time to time, pag magpapagasolina, pahinga kayo, kain, kape, relax, di ba? O, biyahe ka ulit. Di ba? Ganun. Huwag mong madaliin, no? O, walang contest. Ya? Pero kung may iwas ka sa traffic, kung tatakbo ka, yung negligible lang, no, na talagang kaya mo. Huwag naman yung mag-overspeed ka. Di ba? Okay? So, what is defensive driving? Defensive driver is one who commits no driving errors. Di ba? Dapat sa paghawak pa ng manibela, nakikita mo na defensive si driver. Di ba? Hindi siya basta liliko. Kung liliko siya, nagsisignal siya, no? At pag nagsignal siya, hindi yun absolute na right, no? Na pag pinag-signal ka na, okay na. You have to assess first, no? Check mo pa rin kung kaya mong pumasok o hindi. Mamaya, hindi ka pagbigyan ng sasakyan, magkakabanggaan pa rin, no? So, hindi ka defensive driver, no? Kaya ang sabi nga, compensate for others inadequate skills, no? 'Di ba? Baka yung ano mo, hindi siya sanay, no? Hindi pa siya experienced, 'di ba? Ikaw talaga mag-adjust. Okay? Adjust is driving to suit traffic condition and unusual weather. 'Di ba? Pag alam niya na medyo, alanganin na 'to. Kung malakas yung ulan, no? Parada na siya. Marami diyan magagaling mga nagmumotor. Parada na sila. Ayaw na nila ng sumugal, 'di ba? Mga defensive driver, 'di ba? Oo. Meron kasing case dito na nangyari no last year, biglang bumaha, no. Nabalitaan nyo rin naman siguro yun. No? Dumiretso pa rin yung isang sasakyan. Yung sakay na Pilipino, namatay yung Pilipino baha Para na ano siya, carbon monoxide poisoning. Diba? Kung tumigil na lang sana, kaso wala, mabilis. Oo. So, gano'n, no? Dapat mag-train siya, mag-attend ka ng mga training ng defensive driving para at least alam mo. Minsan yung nagmamadali ka, naka-green siya, no? Nagmamadali ka, habulin mo. Pero mga 200, 300 meters ka, pumula na. Bagalan mo na. Hindi mo na kailangan magmadali. Bilisan pa yung takbo. Napapansin ko kasi rito, pag ano na, kahit pula na, 200, 300, ang bilis pa yung takbo, pipreno daw sa unahan, no? So, hindi defensive driver yun. Di ba? Hmm. So, ano yung mga tips natin no, sa defensive driving? Don't get aggressive, even if aggravated. Diba? Never place complete faith in other driver signal. Kahit nag-signal na sila, minsan nagbabago isip. Minsan nangyari sa akin yan. Nakita ko yung gulong niya, pakanan na, biglang bumalik ng kaliwa. Yung signal niya rin, binago. No? So, munti ka na akong ma-accidente. No? Diba? Be prepared for motorists who ignore lane and signal. Marami yan. Mga violator talaga. So, lalo na sa atin, mga motor, singit dito, singit doon, no? So, dapat maging defensive driver ka. No? Kasi iba talaga inisan Nakikita ko sa mga social media. Aarangin niya, uunahan, di ba? Hanggang magpunta sa side, di ba? Pero sino bandang uli ang talo, no? Kung namatay yun na accident, ikaw rin naman, di ba? Then, slow down at all crossings, di ba? Sa mga tawiran, ingat tayo sa mga junction, tumatawid, no? Minsan, siyempre, may matanda, hindi natin alam, PWD, di ba? You have to understand also yung character ng isang, mga road users, no? Not just a driver o yung motorist, no? Ano mo rin yung mga, ng pedestrian, di ba? Ng mga cyclist, di ba? Dito kasi, nakakainis ka Sa sobrang empowered yung pedestrian, tawid na tawid, walang pakialam. Wala na, halos traffic na dahil sa kanila Baliktad no? Nagta-traffic dahil sa mga tumatawid dito. Nagsi-cellphone pa na, kaya naman, no? Di ba? So, wala kang choice, no? Kasi, part na ng sistema rito yun, na priority talaga yung mga cyclists and pedestrian, no? Yung buhay ng tao, di ba? Then, don't fight on high beam issues with the driver coming from the opposite direction. Pag mataas, di ba? Minsan, lalabanan mo, may pag-contest ka, tataasan mo na po. Dahil nasisilaw ka, tataasan mo yung ilaw. Kapitulo. Yeah. So, sa intersection, di ba? Yan, madalas yung accident, no? So, ang golden rule sa intersection, kapag walang traffic lights o signage, bigyan ng daan ang nasa kanan. Di ba? Yung nasa kanan mo lagi, ang bibigyan mo ng daan. Diba? Yan yung golden rule. Okay? So, sa intersection, most accidents occur at intersections.
So slow down your speed, look around, then move. When the light turns green, look around. Never assume that every vehicle has stopped. Okay? Always watch for pedestrian at intersection. Minsan may makakulit, di ba? Minsan pa kay scooter, naka-bike, hindi mo na mapapansin, di ba? Then always watch for signage and follow it. Yung mga signal, mga signage, dapat sumunod tayo. So dapat meron ka ring vehicle pre-start, no? Alam mo, no? Hindi yung araw-araw ng buhay mo, 3 years, 4 years, no? Kada reason na lang, no? Matitignan yung kotse mo. Wala kang ginawa. Sakay ka lang, start ng kotse, pasok, pagasolina. Palinis. Yun lang. No? Sa umaga, hindi mo chinek, no? Pagkapon. Ginamit mo. Di ba? Di ba? Tingnan mo yung gulong. Di ba? Baka flat o low air, no? Clean the window. Siyempre, pag hindi ka visible, mahirap mag-drive, no? O baka may crack, mayroong basag. Make sure that the mirrors are clean and properly set. Check the levels of all fluids, no? Such as engine oil, hydraulic, transmission, steering, no? Check for other activities occurring in the vicinity of the site, no? Baka mayroong biglaan, construction, di ba? O may nagukay. Yung naman, walang safety. Hindi nila nilagyan ng barrier, nahulog ka. Yeah. Check for any leaks. Yeah. Clean the reflectors of the headlights. Before starting, ensure that the gear lever is on the neutral position. Yeah. Okay. Ito naman yung sample task risk assessment for driving, no? Sa safety, no? Kung mga transport company kayo, di ba? Gagawa ka ng risk assessment. Yan. Pero ito, lang, hindi ito yung talagang complete, no? Sinama lang natin dito yung hazard. Hindi natin lagay rito yung risk, no? Ay yung effect, yung consequence, no? Pero dito rin ba, overspeeding, no? Sino yung person at risk? Yung driver, other road users. Ano yung control mo, no? Di ba? Yung in-vehicle monitoring system to monitor vehicle activity, no? Yung tracking, di ba? Then, defensive driving technique, no? Dapat nag-attention ng training, no? Then, yung journey management plan. Dapat pinlano na, no? Minsan kami, pag lalabas kami, kine-check muna namin sa Google, no? Ano yung best way, no? To reach there. Dapat planado kasi iwasan mo yung traffic. Kasi pag umiwas ka sa traffic, kalmado yung takbo, di ba? Pag traffic isa, naiinis ka na, nag-iiba na yung ugali mo, no? Parang So, nagko-contribute siya, no? Sa road safety, di ba? Then driving in adverse weather condition. May delivery, no? Pero ang lakas ng ulan. Sabi ng driver, ma'am, baha po dun sa Sabi sa manager, no? O supervisor. Hindi pwede, kailangan delivery yan. Usapan yan. O, ganito. Makasasama tayo. Pinilit nyo yun. Di ba? Na-stuck dun. Sira lahat ng pati-deliver. Di ba? So, ano yung control measure dun? Di ba? Daily weather monitoring system. Okay? Built-in communication system. Safety briefing prior to activity, no? Lalo na yung driver, yung mga kargador, yung mga kasama nila, no? Palero kung sa waste management, no? 'Di ba? Kailangan pag-usapan nyo paano kayo magtatrabaho in a safe manner, no? Then guidance procedure, no? Yung administrative control, for driving adverse weather condition. Dapat na meron kayong defined procedure para sa mga environmental factors, no, nung driving, no, o ng transport, 'di ba? Lalo na kung nagdadala kayo ng mga hazardous material, no. Yan, dapat meron kayong plan, 'di ba? Then yung long trips, no, yung fatigue, siyempre, yung driver kawawa, 'di ba? So mas maganda kung pag long trips, meron siyang body system. Dapat may kasama siya na lalay kung ano man mangyari, 'di ba? Hindi rin siya prone sa violence, no? Baka harangin, di ba? Ito naman yung yung sample nung risk assessment. Halimbawa sa Naya, no? Yung nangyari sa Naya, sa crash, no? Okay. Ano yung hazard, no? Lack of physical barrier between vehicle path and pedestrian walkway, no? Yung sa pilahan, di ba? Nung passenger papasok, walang physical barrier. Meron man, pero hindi siya suitable and sufficient, no? Diba? So, sino yung who at risk, no? Yung pedestrian, yung mga passenger, no? Nung airport, diba?
Okay? Yung likelihood, likely, no? Bakit? Ang dami. Yun na yung design eh. Design na mismo nung ano, nung NAYA, ganun lang. Meron silang bollard na nilagay. I don't know, it's bollard or steel barrier. Pero hindi siya suitable, no? So, ano yung severity? Major. In fact, nagkaroon nga ng fatality. Diba? So, ano yung control measure? Dahil high level siya, dapat nagkaroon ng risk assessment yung NAYA, nag-install sila nung concrete barrier or bollards na talagang matibay, na kahit bumangga, no, yung damage of vehicle lang ang mangyayari. Protected yung mga passenger. Wala sanang namatay. Dapat ganun, no? Diba? Then, of course, yung driver error, i-anticipate mo rin, no? Sudden acceleration, leading to collision, yung risk. Likelihood, possible, no? Severity, major. Ano yung solution? Control measure, no? Driver screening. Dapat yung driver nyo talagang, baka nagdadrugs, no? O lasing, no? Regular training. Isasabi ko kanina, baka yung driver na yun, nasanay sa, sa manual, biglang nag-automatic, no? O automatic, nag-manual, di ba? Stricter enforcement of parking rules, no? Isa naging problema rito, yung inward layout ng parking, no? Makikita mo kahit ngayon, nakapark yung sasakyan directed, no? Directed siya, no? Sa mga pilahan. So, ito yung naging isang mali, no? Yung layout mismo nung yung road design, mali. Kaya nga dito, 'di ba, pansinin niyo yung mga airport, laging nakaparallel yung pag magdadrop ka ng mga pasahero. Parallel lang eh, pag drops mo, hindi pa diretso, hindi, nakapark nung nakaharap, nakatutok, no? So kung sino man no, yung nasa naya, pag-isipan nyo, baka pwede nyo baguhin pa yan. Para naman yung mga sasakyan, ma-prevent na natin na yung collision na, I mean, due to driver error, ay ma-prevent natin. Okay? Yan po yan. Ano pa, inadequate signage, no? And traffic calming device, no? Yun, yung mga, parang mga maliliit na, na mga humps, no? Para at least ma-prevent din yung, o yung parking stopper. Bukod doon, may parking stopper pa, bukod sa, sa mga steel barrier and bollards, no? Para talagang safe, no? Mga engineering control na, di ba? So, uncontrolled vehicle flow, okay? Likely moderate, install speed bumps. Okay, clear signage directional arrows and flashing warning lights na lalo na sa gabi. 'Di ba? Dapat ganyan. Huwag iasa lahat sa tao na kasi ang Pilipino may sa ganyan. Dahil may bantay, may gwardiya, 'di ba? May mga flagman, may masisisi. Then mixed use parking and pedestrian space, no? Confusion in a safe proximity, okay? Likelihood possible, severity major, no? So redesign yung traffic and pedestrian flow. Designate clear pedestrian only zone, okay? Pedestrian only zone, 'di ba? Separate na talaga. Then absence of crash barriers or energy absorbing railing, no? Unmitigated cause of impact, 'di ba? Yung impact nga yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Then, ito nga, mag-ano ka sa control measure mo, attenuators or reinforced railing system. Lahat sa risk assessment, tinuro ko naman yan, pwede nyo panoorin sa Facebook, no? Sa YouTube, mas ano ron, mas properly explained doon. Ito, for the sake of discussion lang, no? Nirelate ko lang sa road safety, na even the parking area, no, sa NAYA, is part of road safety. Yeah, yan po yan. So, yun lang po, no? At tapos na tayo.